Sa isang malawak na bukirin, may malaking punong kahoy kung saan nakaupo ang isang estudyante, tahimik na nagsusulat sa kanyang notebook sa Ingles. Sa bawat patak ng hamog, sa umaga, sa bawat hampas ng hangin sa gintong palayan, naririnig natin ang tinig ng ating bayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila unti-unti itong napapalitan ng ibang tunog, ibang wika at ibang mundo. Kailangan ba talaga gumamit ng English para masabing matalino? Lalapit ang isang guro na may hawak na aklat. Mapapansin ang estudyante. Mukhang malalim ang iniisip mo. Ano ba yung sinusulat mo? Ang iniisip ko kasi sir, kailangan ba talaga gumamit ng English para masabing matalino? Ipapakita ng estudyante ang kanyang notebook at ito ay mababasa ng guro. Alam mo ba na ang ating mga bayani ay sumulat gamit ang wikang Pilipino? Sa tanong mo sa akin, kung kailangan bang gamitin ang Ingles para masabing ikaw ay matalino, ang sagot ko riyan, ito ay nakakatulong upang masabing tayo matalino. Subalit, ang ating wika ang ating dapat gamitin sapagkat ito ang ating pagkakakilanlan. Mapapaisip ang estudyante. Tatanggapin niya ang aklat na inabot ng guro. Makikita niya ito ay isang aklat sa wikang Filipino. Sa di kalayuan, isang matandang magsasaka ang nagtuturo sa kanyang anak kung paano anihin ang palay. Ang ating wika ay tulad ng lupa. Dito nakatanim ang ating pagkatao, ating kasaysayan, ating kultura. Ngunit kung hindi natin ito aalagaan, unti-unti itong maglalaho. Anak, tandaan mo, ang buhay ay lupa. Gaya ng ating wika, kung hindi natin ito aalagaan, mawawala ito sa atin. Ako itay. Pilipino ako! Pilipino ang ating lahi, ipaglaban at pagpapalaki at ipaglaban. Pilipino kami! Wikang Filipino, ito ang ating tinig ng ating puso, ang dugong nananalaytay sa ating pagkatao. Hindi natin ito dapat kalimutan. Hindi natin ito dapat ikahiya. Ito ang ating yaman, ating dangal. Kaya ating gamitin Wikang Pilipino!